Nais mo bang alamin kung ano ang panghalip panao? Panoorin ang bidyong ito para malaman mo kung ano ito. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before we proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Ang panghalip panao ay humahalili sa ngalan ng tao. Halimbawa, si Aling Ana ay isang mabuting ina. Siya ay isa ring butihing asawa. Ang pangalan na Aling Ana sa unang pangungusap ay pinalitan ng panghalip na siya sa pangalawang pangungusap. Ang siya ay tinatawag na panghalip panao. May tatlong panauhan ang panghalip panao. Unang panauhan, ikalawang panauhan, at ang ikatlong panauhan. Ang unang panauhan ay humahalili sa ngalan ng taong nagsasalita o kasama sa pangkat. Narito ang mga halimbawa. Kinain ko na ang pansit sa lamesa. Ang ko ay panghalip panao na humahalili sa ngalan ng taong nagsasalita. Mamimitas kami ng mga gulay sa bakuran. Ang kami ay panghalip panao na ginagamit na panghalili sa ngalan ng mga taong kasama sa pangkat. Sa amin ang puno ng mangga. Ang amin ay panghalip panao na humahalili sa ngalan ng taong kasama sa pangkat. Ito ang mga halimbawa ng unang panauhan ng panghalip panao. Ang pangalawang panauhan ay humahalili sa ngalan ng tao o mga taong kinakausap. Halimbawa, ligpitin ninyo ang inyong mga laruan. Ang ninyo ay panghalip panao na humahalili sa ngalan ng mga taong kinakausap. Bilisan mo ang paglalakad. Ang mo ay panghalip panao na humahalili sa ngalan ng taong kinakausap. Dadalo ba kayo sa kanyang kaarawan? Ang kayo ay panghalip panao na humahalili sa ngalan ng mga taong kinakausap. Ito ang mga halimbawa ng ikalawang panauhan ng panghalip panao. Ang ikatlong panauhan ay humahalili sa ngalan ng tao o mga taong pinag-uusapan. Halimbawa, nag-aaral siya ng mabuti. Ang siya ay panghalip panao na humahalili sa ngalan ng taong pinag-uusapan. Sunod-sunod sila na tumawid sa kalsada.
Ang sila ay panghalip panao na humahalili sa ngalan ng mga taong pinag-uusapan. Sa kanila ang malaking bahay. Ang kanila ay panghalip-panao na humahalili sa ngalan ng mga taong pinag-uusapan. Ito ang mga halimbawa ng ikatlong panauhan ng panghalip-panao. Ngayon mga bata, matutukoy niyo na ba ang panghalip-panao sa pangungusap at ang panahunan nito? Lagi niyong tatandaan na ang panghalip-panao ay humahalili sa ngalan ng tao. Mahalagang matutunan ang tatlong panahunan ng panghalip-panao upang hindi na natin ulit-ulitin ang mga pangalan sa pahayag. Tandaan niyo mga bata, unang panauhan ay humahalili sa ngalan ng taong nagsasalita o kasama sa pangkat. Ikalawang panauhan naman ay humahalili sa ngalan ng tao o mga taong kinakausap. Ang ikatlong panauhan naman ay humahalili sa ngalan ng tao o mga taong pinag-uusapan.